Bago po natin simulan, nagpapasalamat ako sa mga patuloy ninyong suporta sa ating channel. At kung di ka pa nakasubscribe, paki-click mo na ang subscribe button at bell icon para lagi kang update sa mga nilalabas ko na video at mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy, sinabi ng system na ang controller ay nagulat at pipigilan na siya. Sinabi naman ni Yonsung Choi na ito ay tama. Nagtanong naman ang Cats of Love and Magma kung ano ang katarantaduhan ng kanyang ginawa. Sinabi naman ni Yonsung Choi na nakikita niyo pala itong aking ginagawa at ito ay aking nakalimutan. Sinabi ng controller na kay Yonsung Choi na hindi niya magagawang talunin ang mga nasa mid-level constellation na isang rule sa buong kaharian. Nagtatanong naman ang Cats kung ginagawa ba niya ito dahil sa Cardinal of Plague na sinubukan siyang lokohin, kaya ba ikaw ay nagalit? Sinabi naman ni Yonsung Choi na sa palagay niya hulaan ko sa isang tiyak na antas, ngunit meron pang mas importante na bagay na dapat matapos. Kailangan kong patibayin ang sarili ko at magsimula sa simula. At tinaas niya ang kanyang kamay at nagsabi naman ng system na ang nakatagong skill na Celestial Meteor Blast ay napunta sa Divine Celestial Technique. The Avatar of Training ay nagsagawa ng unang pagpapasya. Mula nang dumating sa Abyss, si Yonsung Choi ay hindi naging malinaw na panalo. Siya ay palaging struggling mag-isa bilang isang mahinang tao, sa pag-alit na teritoryo. Sinusubukang malampasan ang lahat ng pakikibaka bilang isang mahina. Ngunit paano siya tila pagkatapos ng awakening bilang isang constellation? Bagamat itinatanggi niya ang kanyang sariling presensya bilang isang constellation, nagtago siya sa takot sa matandang constellation. Sinusubukang maghanap ng gitnang lupa kung saan hindi siya makikita ng mga constellation na parang duwag. Nawala ang iyong paunang determinasyon. Sinabi ni Yonsung Choi na, kung mabubuhay ako bilang isang konstelasyon, kailangan kong gumawa ng sarili kong landas. Kahit kailangan kong kalabanin ang Cardinal of Plague and Darkness hanggang kamatayan, hindi na yun mahalaga. Sinabi naman ng Dreams and Greed habang tila kinakabahan na. Naiintindihan niya kaya huminahon na muna siya. Sinabi naman ng may diin ni Yonsung Choi na walang nagbabago dahil sa constellation ang kalaban ko. At makikita si Yonsung Choi at may tila kulay berde na usok ang naiipon mula sa kanyang itaas. Napangiti naman dito si Yonsung Choi habang ang Dreams and Greed at ang Cats of Love and Magma naman ay tila natatakot sa pwedeng mangyari. Dahil nagpakita na siya wika ng Dreams and Greed. Sinabi naman ng Cats of Love and Magma na ang pagtakbo ay huli at tila siya ay dismayado. Habang makikita ang anino na nakasakay sa dalawang ulo, at napapalibutan ng mga halimaw na tila puro mga bibig lang, at mapapansin ang dalawang bungo ng tila isang halimaw. Nagulat naman si Yonsung Choi dahil sa likido na kanyang nakita sa kanyang ibaba. At ipinakikilala ang mid-level constellation Cardinal of Plague and Darkness. Ay bumaba at ipinaalam ang kanyang presensya sa mga lingkod at sa mga nakatakdang mapahamak. Makikita ang mga malnourished na mga kalansay. Sinabi ng isa na ang kanilang master ay bumaba, sinabi naman ng isa na ang kanilang dasal ay pinakinggan. Sabay hiyawan ng huray, Cardinal of Plague and Darkness, ipataw mo ang iyong kahatulan sa hindi pagrespeto sayo. Wika ng kanyang mga alagad. Ngunit ang Cardinal of Plague and Darkness ay nag-iisip-sip at tila pinagpapawisan ng malamig. Baliw ang kalaban. Ano ang iniisip ng hamak na konstelasyon na ito? Habang makikita si Yonsung Choi na nananatiling nakatayo lamang. Pinag-iisipan naman ng Cardinal na kung sila ay matatalo, ang kalaban ay wiped from existence. At kung nasangkot ako sa gayong labanan, wala akong nakukuha, kaya automatic loss na. Malaking kawalan kung matalo ako dahil malaki ang mawawala sa akin. Ngunit kung hindi ako nakikibahagi sa labanang ito, mawawalan ako ng mukha bilang isang konstelasyon at mawawala ang respeto sa akin kung matatalo ako ng malaki. Wika na tila naduduwag na. Avatar of Training, wika ng Cardinal. Sino ka para haminin ako? Dagdag pa niya. Narito na ako. Nang bigla sumugod sa kanyang harapan si Yonsung Choi. Gulat naman sinabi ng Cardinal of Plague and Darkness na time first muna. Na tila hindi pa handa. At isang malakas na pagsabog ng tila usok ang nangyari. Habang makikita ang pag-atake ni Yonsung Choi at ang Cardinal naman ay gumawa ng isang shield upang harangan ang atake ni Yonsung Choi. At naitala ang unang labanan sa pagitan ng dalawang constellation. Sinabi ni Yonsung Choi sa kanyang isip na,
Ang gap sa pagitan ng kanilang mga existential power ay napaka-makabuluhan. Kailangan kong gawin ng mabilisan ang labanan na ito at matamis. Kung magtatagal ang laban, ay matatalo ako sigurado, wika ni Yeon Sung Choi sa kanyang isipan. Dagdag pa niya na, kailangan niyang pataasin pa ang charge ng kanyang celestial punch. At magdagdag pa ng mas maraming existential power. At makikitang inipon ni Yeon Sung Choi ang kanyang lakas sa iisang kamao. At mabilis na umatake sa Cardinal, na nagsanhi upang tumama sa dibdib ng Cardinal. Nalubha naman ikinabahala ng Cardinal. At isang malakas na atake ang kanyang tinanggap dahilan upang mapasigaw ang Cardinal of Plague and Darkness. Habang nanunood ang dalawang constellation na sina Dreams and Greed at Cats of Lava and Magma ay tila hindi naman maipinta ang kanilang mga muka sa napapanood. Sinabi ng Cardinal habang tila maluhaluhan ang berdeng likido na ang antas ng sakit na hindi pa niya naranasan noon. Ang sakit ng pagkakaroon ko ng pagkawatak-watak, kasama ang constellation ng Cardinal of Plague and Darkness, ay hindi pa nakaranas ng labanan sa pagitan ng ngipin sa ngipin at kuko sa kuko. Habang tila hinihika sa sakit na nararamdaman, sinabi ni Cardinal na paulit-ulit sa kanyang isip na mapanganib. Nakala mo ay nagkaroon ng phobia. Ano ba ito? Anong katawa-tawang pag-atake ito? Hindi ba ito isang magic? Hindi, para ito ay maituturing na magic, ito rin ba? Dagdag pa niya habang may papalapit na naman sa kanya na isang atake mula kay Yeon Sung Choi. At tila sandamukal na atake ang tumama sa Cardinal of Plague and Darkness. At wala siyang ibang nasabi kundi inaikupo. Ang sakit. At patuloy ang pagsuntok ni Yeon Sung Choi na tila balak gawing alkansya ng kamao ang katawan ng Cardinal of Plague and Darkness. Sinabi pa kay Yeon Sung Choi na ang kanyang atake ay umeepekto at hindi niya sasayangin ang oportunidad na ito. At tila bilang isang pagwakas na atake, pinagsama ni Yeon Sung Choi ang kanyang dalawang kamay na balak batukan ang Cardinal. At isang malakas na bigwas ang kanyang isinagawa, tila wala naman magawa ang Cardinal kung baga sa gagamba ay isa lamang siyang petiti o pampatapang. At hindi pa siya nilubayan ni Yeon Sung Choi at nagpatuloy pa sa paggulpi sa kawawang Cardinal. Seryosong sinabi naman sa isip ni Yeon Sung Choi na, kusa ba itong magpanggap na mahina? Para sa isang natatagaw niyang pag-atake, na tila naguguluhan. At isang malakas na pagsabog ang nangyari sa itaas habang makikita ang ilan na mga hambog na manunood at mga taga-subaybay na tila hindi nakakaintindi sa nangyayari. Oh, ito ay ang labanan sa pagitan ng dalawang constellation. Wika pa ng hambog na tila nakaintindi na. Habang ang ibang malnourished na mga hambog ay nagdasal na patungkol sa pagkawasak daw ng mundo, ito daw ay napakaganda. Umay. Papaano ang isang hindi gaano kaalagang constellation ay magagawa ito sa ating constellation? Ang ating pinuno na ang Cardinal of Plague and Darkness. Wika ng mga hambog habang isang uppercut at makikitang nakalapat sa panga ng Cardinal. Na dahilan upang tumurit ito ng malayo. Agad naman itong sinundan ni Yeon Sung Choi sa pinagtalsikan ng Cardinal. Sinabi ni Yeon Sung Choi na, hindi pa rin nawawala ang amoy ng bulok na nana, yun pala ang kulay berde. Pasintabi na lang po sa ating mga taga-subaybay na kumakain. Anyway, balik sa kwento. Mahirap manalo ng madali, dagdag pa ni Yeon Sung Choi. At makikita na tila magsasegowa pa ng pag-atake si Yeon Sung Choi at mapapansin na nanginginig ang kamay ng Cardinal of Plague and Darkness na tila may gustong sabihin. I surrender, wika ng Cardinal of Plague and Darkness na tila takot na takot kay Yeon Sung Choi. Sumusuko na ako, kaya pakiusap itigil muna ito, pagmamakaawa ng Cardinal of Plague and Darkness. Dagdag pa niya na natalo na daw siya. Sumusuko. Pagtataka ni Yeon Sung Choi. Sumang-ayon naman dito ang Cardinal of Plague and Darkness. Ngunit subalit dadapwat ang iyong trick ay hindi uubra sa akin. Wika ni Yeon Sung Choi at patuloy ang kanyang paggulpi sa Cardinal. Nagmamakaawa naman sinabi ng Cardinal na hindi siya nagsisinungaling sa kanyang sinasabi. At isang sapak sa panga ang kanyang tinanggap mula kay Yeon Sung Choi. Sinabi pa ng Cardinal na ang kanyang territory at mga tagasunod ay ibibigay niyang lahat kay Yeon Sung Choi. At sumusumpa siya sa kanyang pangalan. Kaya pakiusap, tumigil ka na, nabugbugin ako. Dagdag niya sa sobrang takot sa paggulpi sa kanya ni Yeon Sung Choi. Nagkatinji na naman ang Dreams and Greed at ang Cats of Lava and Magma na tila hindi makapaniwala sa mga nasasaksihan.
Sinabi ng Cats of Love and Magma kay Yeon Sung Choi na ang Cardinal of Plague and Darkness ay nagsasabi ng totoo dahil nanumpa ito sa kanyang pangalan kaya walang paraan upang ito ay maging kasinungalingan. Ano ang ibig sabihin nito walang rason para sa isang constellation ang sumuko? Tanong naman ni Yeon Sung Choi na tila hindi magets ang sinasabi ng Cats of Love and Magma. Sinabi ng Cats of Love and Magma na, sabi na susuko din ng constellation kung tamaan sila ng husto. Totoo ba? Wika ni Yeon Sung Choi habang makikita ang Cardinal of Plague and Darkness na takot na tila na war shock sa sinapit. Paulit-ulit niyang sinasabi na siya ay sumusuko na. Napangiti naman na tila nakokonse siya sa nagawa si Yeon Sung Choi at sinabi na iintindihan na niya. Sinabi ng system na ang Cardinal of Plague and Darkness ay sumusumpa sa kanyang pangalan na magpapasakop siya kay Yeon Sung Choi. At muli sinabi ng madaldal na system na ang skill na Subdue the Strong Assist ay nag-activate at ang kanyang existence power ay tumaas ng makabuluhan ganun din ang kanyang skill na Self-Conquer ay nag-activate. At ang kanyang existence power ay tumaas din ng makabuluhan. Sinabi naman ni Yeon Sung Choi na magagawa niyang makalaban dahil ang kanyang martial arts ay tumatalab sa mga constellation. Ngunit bigla, nakikita ko at nararamdaman ko, ang ilog kung saan umaagos, ang gusali ay gawa sa mga nabulok na bukol. Wika ni Yeon Sung Choi dagdag pa niya na, ang lugar na ito ay ang kaharian ng Plague and Darkness. Nararamdaman niya ang bawat isa ng kanyang mga bagong mga tagasunod at ang kanyang bagong kaharian. Ngunit tila siya ay napatikip sa kanyang ilong. At tinawag ang Cardinal, na ipinagtaka naman neto. Sinabi ni Yeon Sung Choi na hindi niya kailangan ang kanyang mga tagasunod gayon din ang kaharian kaya pinauubaya na niya ito sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang Cardinal sa kanyang narinig. Totoo ba? Pagtatanong ng Cardinal, sinang-ayunan naman ito ni Yeon Sung Choi at sinabing siya ang kanyang kailangan. Habang makikita ang likod ni Yeon Sung Choi na papaalis sa kaharian ng Cardinal of Plague and Darkness na kumakanta pa ng Banyo Queen. Ang Cardinal of Plague and Darkness naman ay may namuong conclusion sa kanyang isipan. Ang digmaan sa pagitan ng dalawang constellation ay lubhang mapanganib dahil sa kailangan nilang ibang ang lahat sa kanilang labanan sa linya at ang mananalo ay makukuha ang lahat ng pagmamayari ng constellation na natalo sa kanilang tanggalyan. Kaya't ang talunan ay hindi nakawin ng kanilang kaharian at mga alipin. At bumangon bilang isang katunggali sa hinaharap. Ang pagbura sa natitirang buhay ng nilalang na iyon ay ang malinaw na pagpipilian. Ngunit, ang aking buhay ay napanatili. At napanatili ko ang aking mga tagasunod gayon din ang aking kaharian. Ito ay maganda subalit. Ano ang pakiramdam na ito na tila panghihina ng loob? Ano lang ang bastos na yon? Ang pagkakakilanlan ng tao na yon ay ang aking naging master. Pagtatanong ng Cardinal sa kanyang isip. Sinabi naman ng Cats kay Yeon Sung Choi na, ito ang unang pagkakataon na makakita ng isang konstelasyon na natalo ng sobrang lakas. Ito ay nag-aalerto sa iyo, na ito ay isang pagkakamali na iwan ng mga tagapaglingkod at ang kaharian kung ano ito. Sinabi naman ni Yeon Sung Choi na, hindi na yun mahalaga, hindi yun ang kaharian na kaya niyang pangasiwaan. Gumana ang mga taktika ng labanan na pinag-aralan ko kay Arnie sa isang mock battle. Iyon ang pinakamasayang bagay na nakuha ko. Malapit ka sa kalaban mo kaya nahihirapan silang gumamit ng magic. At talunin sila sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng anumang puwang para sa kanila na gamitin ang kanilang umiiral na kapangyarihan. Habang nagtataka naman ang Dreams and Greed kung ano ang ginawa ni Yeon Sung Choi kay Arnie na servant ng Dreams and Greed samantala ay tila nahihiya naman si Arnie sa kanyang mga narinig. Makakalaban ako wika ni Yeon Sung Choi dagdag pa niya na kahit makarap siya ng talagang napakalakas na constellation ay magagawa niya makapagsabayan dito. At makikita si Yeon Sung Choi na tila may mga hamarang sa kanya the undefeated avatar of training narinig namin na nagawa mong talunin ang Cardinal of Plague and Darkness wika ng mga misteryosong boses. Sinabi pa nila na, hindi ko akalain na pupunta ka rin dito, wala kang takot. Natapos ko na ang paghahanda ng lahat. I won't lose so pathetically like that guy, na umaamoy ng bulok na baho. Wika pa ng isa, humanda kayong labanan ng aking buong kaharian. Ito pala ay isang mid-level constellation ang the one who turns the clock needle clockwise. Sinabi naman ng system na ang skill na Subdue the Strong Assist the Weak ay nag-activate na. At ang kanyang existence power ay tumaas.
Ganun din ang skill na self-conquer na nagpapataas ng kanyang existence power. Sinabi ni Yeon Sung Choi habang papasugod sa mga constellation na, ito ang inaasahan mo, makikipaglaban ako ng buo kong lakas wika, ni Yeon Sung Choi. Ang mga nilalang nato ay ang mga kapitbahay ng Cardinal of Plague and Darkness na naghanda na mula nang malaman nila ang balita na tinalo ng The Undefeated Avatar of Training ang Cardinal of Plague and Darkness. Sa madaling salita katulad ng nakaraan, kinailangan ni Yeon Sung Choi na umahan laban sa kaharian at sa mga tagapaglingkod na pag-aari ng constellation. Ang oras na kinuha upang linisin ang lahat ng mga tagapaglingkod at harapin ang constellation ay tumagal ng 200 taon lamang. Sa puro panalo ni Yeon Sung Choi. At muli isang palakang karag ang nagpakita sinabi ng constellation na ito na. So ikaw pala ang The Undefeated Avatar of Training na tumalo sa lahat ng mga nakaraan na mga constellation. Hindi madali para sa'yo na talunin ako wika ng karag. Sinabi pa niya na, iwasan natin ang childish conflict at i-compromise ang gusto natin. Ang karag na ito ay isang mid-level constellation ang The Voice That Calls from the Deep Sea. Sinabi naman ni Yeon Sung Choi na, sinasabi mo ba na nag-gusto mong makipag-ayos? Kung ano ang gusto ko. Nang bigla parang isang batang bully na sumugod si Yeon Sung Choi at sinabi ang kanyang gusto na kalabanin siya nang hangang sa ibigay niya ang lahat niyang makakaya. Pagkatapos ng halos 150 taon ng pakikipaglaban, panalo si Yeon Sung Choi, at pinapakita pa ang isang mid-constellation ang The Raging Old Man. Sinabi ng Old Man na, Undefeated Avatar of Training, gaano kakilabot? Sa palagay mo ba ang ibang mga constellation ay mauupo lamang at panunuorin ka habang tumatakbo ng ligaw para sa iyong sarili? Ngunit bigla, ngayon ang matatag na alyansa ng konstelasyon ay sisira sa iyo. Nararamdaman mo ba? Ang lakas ng Cats ng Lava at Magma na kasama ko. Masaya naman binabati siya ng Cats of Lava and Magma. Nag-thumbs up naman si Yeon Sung Choi na ipinagtaka ng Old Man. At ito'y pinagpapawisan. Sa tulong ng Cats of Lava and Magma ang pagkapanalo ni Yeon Sung Choi ay nakuha lamang sa loob ng 6 hours. At makikita ang dalawang constellation naman na sweet and pretty na tila nagre-relax lang. Sinabi ng Dreams and Greed na, isang combat-type adult constellation, hindi ako nagseselo sa superior constellation. Narinig ko na ang The One Untied the Knot ay umalis sa kanyang territory at tumakbo paalis. Nagtanong naman ang Cats of Lava and Magma na, kung sino ang nagdala ng constellation na yon at nagmamalaki. Sinabi naman ng Dreams and Greed na, nakakaramdam siya ng konting awa kay Yeon Sung dahil wala siyang alam na paraan upang maibalik siya sa Earth. Buti na lang hindi siya mukhang naiinip. Habang makikita si Yeon Sung Choi na tila nagluluto ng karne na kanyang kinatay. Sinabi ni Yeon Sung Choi na matapos niyang umalis sa kanyang territory maraming oras na ang lumipas. Sinabi naman ng madaldal sa system na ang B-rank skill ng Abyss na mid-grade dish ay nagbago sa pagiging A-rank skill at naging Abyss high-grade dish at ang kanyang existence power at tumaas. Sinabi naman ni Yeon Sung Choi nang mula BG siya ay makatagpo ng mga kalaban na constellation at ang mga nakikilala niyang mga halimaw at kanya itong niluluto paulit-ulit na lang na labanan kain laban kain na tila na ginanyang routine. Parang katulad ng kanyang nakita sa isang novel matagal na panahon na. Tamang-tama ang mga araw ng idyllic na pagpatay. Kailan ako babalik sa Earth sa ganitong bilis? Wika ni Yeon Sung Choi at tila may isang portal na lumabas sa kanyang harapan. Na nakakuha naman ng kanyang pansin. Sila ang mga landas na humahantong kay Yeon Sung Choi upang matugunan ang mga magagaling na kalaban. Sinabi ni Yeon Sung Choi na, well sino ang nakakaalam kung ito ay isang gate na patungo sa Earth? Tingnan natin kung panalo ang isang ito. Kahit na walang paraan na ito ay talagang magiging Earth. Nagtataka ako kung anong klaseng constellation ang aking makikilala. At sa kanyang pagpasok sa portal ng gate isang maaliwalas. Nakapaligiran ang bumungad sa kanya. Hindi maari. Totoo ba? Pagtatanong sa sarili dagdag, pa ni Yeon Sung Choi. Ang Earth, nagawa ko bang manalo sa lottery? Wika pa ni Yeon Sung Choi at dyan muna po magtatapos maraming salamat po.